Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog, no? Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan itong mga Duterte, no? Yung isa, nagbigay ng holiday message niya sa mga Pilipino, pero hindi naman ito totoo, no? Ito po yung tinutukoy natin ay ang inyong tokmol na Vice Presidente, no? Kung saan siya po ay may mensahe para sa mga Pilipino ngayong Kapaskuhan daw di umano, na ang pusong Pilipino po ay marunong magpasalamat. Dahil ang pusong Pilipino ay ganito. Pero wala po siyang ganong katangian. Bakit? Kasi po, hipokrito po ito mga kababayan. Ito pong inyong Vice Presidente ay napaka-hipokrito. Heartless po ito. Wala pong pakiramdam ito. Yung mga sinasabi niyang mga ganyang mensahe, lalo na ngayong holiday season, hindi po yan nanggagaling ng totoo sa kanyang puso. Kung ating babalikan mga kababayan, no? Ito, paulit-ulit din nating sinasabi sa inyo para lalong tumino sa inyong isipan na noong siya po ay nagbigay ng kanyang Christmas message din nung isang taon diyan po sa Ifugao, Sinabi niya, kinakailangan ko lang po itong sabihin sa inyo. Kinakailangan. Kasi bakit? Trabaho lang. Yung kanya pong sinasabi na pananalita, yung kanyang mensahe ay hindi po galing ng taos puso sa kanyang sarili. No, napipilitan lang siya kasi sabi niya, Vice Presidente ako Nautusan lang ako na sabihin ito sa inyo, pero hindi po ito yung pagpapatawad. Hindi nga siya marunong magpatawad. Oo, kayo magpatawad kayo. Pero ako hindi magpapatawad. O nasaan na yung mensahe mong matuto tayong magpatawad? 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, nagbigay na naman siya ng mensahe. Mensahe lang ng kalokohan. Mensaheng binasa niya lang at iba ang sumulat. Mukhang hindi niya na ni-review yung sinulat ng kanyang scriptwriter. Binabasa niya lang. Meron po ako napanood na video yan. Ito na namang 2025 holiday season o holiday spirit, sinasabi nilang Christmas, nagbigay siya ng mensahe na sinasabi niya, ang pusong Pilipino ay mapagpasalamat. Totoo po yan, no? Kahit na malit lang na bagay, nagpapasalamat tayo dahil malaki na rin yan, no? Anumang bagay na tayo ay nabigyan, natulungan, nabigyan ng malasakit, nagpapasalamat tayo. Pero si Sara Duterte wala pong ganon. Hipokrito yan. Inamin niya, heartless siya, sabi ng magulang niya. Alam ng magulang ang pagkatao ni Sara Duterte na isang demonya. O ngayon, ano po ang mensahe niya na naman? Ang sabi niya dun sa dulo ng kanyang video, ang pusong Pilipino ay mapagpasalamat. Ito po ay mapagbigay, nagmamahal, at higit sa lahat, nagpapatawad. Yun na naman yon. Yun na naman po yung salitang pagpapatawad. Hindi nga siya marunong magpatawad. Paano natin paniniwalaan yung mga pinagsasabi niya? Mapagmahal ba siya? Hindi. Mapagbigay ba siya? Oo, mapagbigay siya ng perang hindi sa kanya. Yung pagbibigay niya ay mga suhol. Yung mga perang hindi niya may paliwanag kung saan niya pinunta. Ang lagi niya lang depensa kasi confidential, hindi pwedeng ipaalam. No? Government official ka, hindi mo alam yung dapat mong mandato. 'Di ba dapat transparent? Dapat may accountability ka. Anong ginagawa mo? Tinatakasan mo yung accountability mo, puro ka deflect. Bakit? Kasi iisipin na lang natin, ikaw ay guilty. 'Di ba? Yung impeachment trial mo, yung accusation sa iyo, hindi mo mapaliwanag. Puro lang ang deflection mo ay political attack. Paninira sa akin para hindi ako makatakbo sa 2028. Aroy!
No? Sisiraan daw siya para hindi siya manalo. Sa palagay mo ba mananalo ka sa 2028 election? Nakaka, keep on dreaming, sa bagay libre. Sobrang nyo, sinabi niya, ang pusong Pilipino ay mapagpasalamat, mapagbigay, mapagmahal at mapagpatawad. Wala siya nung ganong qualities. Dahil nga, wala siyang pakiramdam, wala siyang puso. Pagpapatawad. Hindi ka nga marunong magmahal eh. Puro paghihigante ang nasa isip ninyo, puro pagpapapatay, puro pagnanakaw, tapos pagmamahal, pagbibigay, pagpapatawad. Wow, ang galing. Hindi binasa yung script, mga kababayan. Napakabubita talaga nito. Napakatamad, mga kababayan. Niloloko lang kayo ni Sara Duterte. Binubudol lang kayo. Feeling, ang dating niya para siyang santa. Yung pala, santa-santitang animal. Oo. Ngising demonyo. Niniwala kayo dyan. Utragis na yan. O ngayon, punta naman tayo doon sa kampo ng tatay niya sa ICC. No? Kung maalala nyo, nagbas na po ang ICC ng medical report na ginawa kay Digong. Kasi yung kampo nila sinasabi, ay may cognitive problem po si Digong. Hindi niya na maalala yung mga ganitong pangyayari o whatever. Yun ang sabi ng abogado. O sabi ng ICC, sige maglagay tayo ng mga medical professional para examinin siya. Lumabas ang report, mga kababayan, artista pala si Digong. No? Dapat Digong, naging artista ka na lang, hindi ka na naging presidente. Magaling kang umaktor. Oo, kaso palpak, mga kababayan. Wala pong sakit sa pag-iisip sa Digong, hindi pa po siya dinidimensya o Alzheimer's o whatever. Ngayon, mga kababayan, nagpupumilit pa rin yung kampo niya. Yung lawyer niya, lalaging talunan na hindi manalo-nalo sa mga musyon o apila. Kumbaga 0-12 po siya, itlog pa rin siya, nangingitlog pa rin ang kampo ni Digong. At yung kanyang abogado, para lang lalong kumita. Oo, sa bagay, trabaho niya yan. Milyon nga naman ang tinatanggap niya sa mga Duterte. Puro ang request, puro ang apila, puro ang motion. O ano ngayon ang nire-request nila sa ICC chamber? Dapat daw magkaroon ng independent medical report. Dapat daw hindi daw appointed ng pre-trial chamber ng ICC yung mga doktor. Ang gusto nila siguro private doctor nila. Gago. Private doctor. Anong gagawin nyo? Di siyempre, didiktahan nyo yung doktor, babrasuhin ninyo, di ba, babayaran ninyo. Parang naman anak naman ng siopaw, Ano na naman drama dyan? Tapos ang nirereklamo pa nung abogado ni Digong, hindi daw kasi pinayagan si Digong na umattend dun sa mga parang hearing. Kayo nga ang nagbigay ng si Digong ang nagbigay ng otorisasyon na hindi na siya a-attend sa mga ganyang hearing o yung pagdinig. Pinapaubaya niya na sa inyo. Tapos irereklamo mo, hindi kasi siya pinayagang umaten. Anak na siopaw. Kayo si Digong ang nagbigay ng statement o meron pa siyang pirma, mapel na authorizing you to represent him in any hearing o yung anumang pag-uusap in behalf of him. O tapos ngayon rereklamo mo, hindi kasi siya nabigyan ng pagkakataong makasama sa mga usapin . Di ba? Loko talaga Lahat na lang gagawin ng kampo ni Digong para makaiwas sila. Pero alam ng prosecutor, alam ng mga judges sa ICC na drama lang yan. Oo. Kasi bakit? Sasabihin ng abogado, may problema siya, may short-term memory loss siya. Pero pagkausap naman ng mga Duterte vlogger, ini-interview si Tokmol, Sara Pusit Duterte, okay naman po siya. Nag-usap kami tungkol sa kanyang love life. Alam niya pa. Paano nagkaroon ng short-term memory loss? Tanungin ko siya sa ganito, alam niya isasagot niya. Yun naman pala. So sino ang manluloko? Pareho sila, mga kababayan. Yung abogado, para lang masabing may naipanalo akong motion, gagawin lahat. Yun namang pamilya, sinasabing mabuti naman siya, okay naman siya. 'Di ba?
Kaya kayo dyan ha, huwag kayong magpapaniwala sa mga Duterte. Sinungaling po ang mga yan. Oo, kasi nga, alam nila, gipit na sila eh. Sukol na sila, huli sila eh. Nalaman ng taong bayan ang kanilang mga katarantaduhan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.